na pong sakit na akala natin ay hindi tayo magkakaroon kung tayo ay kumakain ng red meat. Ano ba yun, Dok? Alzheimer. Pero, ang masasabi ko lang, isa sa natuklasan ng may libro na mad cow disease. Ano na sa internet? Yes. Howard Lyman. Saka yung International Meat Crisis. I-serve nila sa internet. Pinaliwanag nila itong mad cow, since nga na pinapakain nila ng bone meal, na hindi na yung damo, na alam naman na marami na nakakaalam yan na sa internet. Ano nyo lang sa internet yung rendering plan. Makita ninyo, ginigiling yung mapatay na hayop, ginagawang bone meal, pinapakain sa baka. Isa pala ito sa naging cause ng yung prion protein kung tawagin. Yes. Na naging dahilan ng brain disorder. Na severe similar, yung sakit ng Alzheimer, doon sa sakit ng mad cow disease. Kaya inuuntog yung ulo sa dingding hanggang mamatay. Kaya isang bahagi na sabi ko nga, may relasyon na naman itong ano. Ayan, Harvard Medical School. Ang nag-publish nito, 2012 pa. So ang pinopoint natin, talagang kung ano yung kinakain mo, at kung may sakit yung kinain mo, magiging part din ng katawan mo. So ito yung point na pag pala nagkaroon ka ng sakit na Alzheimer, napakadali nang hindi mo na maalala yung pangalan man lang nung pamilya mo. Kahit kapatid mo, pinsan mo, hindi mo maalala yung pangalan nila. Lalo pa, yung Biblia. Hindi naman kalooban ng Panginoon na yung pinaka numero 1 na organ ng katawan ng tao, alam ba, the brain is one of the most important part. Totoo, dahil nandito yung decisions natin. Yes. Dito At ito nakataya yung yung pagkatao control natin, system. yung pagkatao natin, dito nakataya. Paano kung sisirain lang natin? Hindi naman tayo nang down, no? But we have to consider the fact that the brain is the major parts of the body that guides communicate. If you are not gonna take care of the brain, who's gonna take care of you? Kaya nga, hindi naman sa dinadown ko yung gadget. Pag na-overuse ka dyan, hindi ba sabi nga, lahat ng bagay na hindi maganda, na sobra, ay hindi maganda. Kaya importante, kaya nga pumasok na yung mga pagkain na nakakasira ng brain, na sa mga susunod natin pag-aaral, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Yes. At gusto din po namin, meron pong isang katanungan dito, Doc. Bago natin sagutin yung katanungan ni Star Apple, ay gusto ko lamang pong banggitin sa atin pong lahat ang isa pong study ng Harvard Medical School. Sabi po dito, researchers suggest that what we eat might have an impact on our ability to remember and our likelihood of developing dementia as we age. So, ito pala, Doc, na sinasabi nila dito, yung cholesterol build-up or yung LDL, which is the bad cholesterol, yun pala yung naging cause para magkaroon ng problema or magiging makakalimutin. Di ba yung LDL, yung bad cholesterol na to, matatagpuan din siya doon sa mga fats ng ating red meat. Buti na lang, diba? Natin ng Harvard Medical School. Yes, Doc. And sabi po ni Dr. Francine Gradstein, sabi po niya, we know that's bad for your heart. There is now a lot of evidence that it's also bad for your brain. And you know what? Dr. Francine Gradstein po is an associate professor of medicine at Harvard Medical School and also the associate epidemiologist at Brigham and Women's Hospital. So dito po, nag-conduct sila na pinublish nila ng May 17 online sa Annals of Neurology. Sabi dito, tungkol dun sa study nila, that women in the study who ate the most saturated fats, which is yung bad fat po natin, from foods such as red meat and butter, perform worst on test of thinking and memory than women who ate the lowest amounts of these fats. So, sa ating pong mga manonood, hindi po dyan magtatapos, no? Alam niyo po, kulang talaga ang isang oras, Doc, no? Pero alam nyo, may pasabog pa kami, hindi po nagtatapos. Mga kaibigan, gusto ko po, Doc, na kayo po yung mag-share sa kanila dun sa experience ng Google CEO na si Eric Schmid. Ito, 2016 to na discovery na isang bahagi ito na hindi para naman para maging, bias tayo. Pero ang point dito, ang ating pinakamahalagang reason kung bakit binibigyan namin kayo ng ganitong uri ng mga informations. Para naman hindi isipin niyo kung mga Adventist tayo. May mga Adventist kasi vegetarian eh. Pero pinag-usapan natin dito as a whole na. Anyway, pakibasa mo na lang kung ano itong tuklasan na ito. Sige po. Sabi po dito, noong 2016 po kasi mga kaibigan, ay nag-decide ang Google CEO na si Eric Schmid
he predicted a plant-based revolution which is now ongoing, di ba, Doc? Nauso po ang plant-based diet, mga plant-based restaurants, di ba, all over the world. And with people moving away from meat to plant-based protein, and with plant-based protein shown to be the better option for building muscle. Okay, para sa ating mga nagpapalaki ng muscle. Saka yung yun na lang na game changer. Yes. Pinatunayan nila Schwarzenegger. Na yung mga pinakamalakas na tao sa buong mundo. And at the same time, fitness enthusiasts are increasingly moving away from animal protein to plant-based protein. And here's the catch. By ditching whey. Alam niyo po ba mga kaibigan yung whey? It is a brand name of protein powder na makikita natin all over the world sa atin pong market, sa atin pong groceries, 'di ba, sa mga department store, makikita natin na talaga nagbebenta sila para yun yung powder na iinumin para pampalaki ng katawan ng mga muscle. Pero in favor of plant-based protein. So ibig sabihin, itong si Google CEO na si Eric Schmidt, mas pabor siya at nagkaroon siya ng isang revolution tungkol dito sa plant-based diet. So, mga kaibigan, ano bang pipiliin natin, di ba? Doon ba tayo sa... Doon tayo talaga sa plant-based protein. Plant-based, okay. So, Doc, ito na talaga. Parang kumbaga, magfa-fast tayo, answer ng mga questions. Kasi itong si Star Apple, kanina pa naghihintay to. Okay, ang question po, ano po ang gagawin sa pinya at malunggay juice? Okay lang po ba yun pagsamahin? At ano po ba ang mga bawal na pagsamahin na nagiging acid? Actually, ang pinya, you can combine that in any kinds of food. Kasi meron siyang bromelain or enzymes. Pwede mong ihalo sa gulay at pwede mong ihalo sa pinya, neutralizer siya. Kasi itong malunggay, pag ininom ng puro yan, baka sikmurain kayo. So, sobrang taas ng kanyang tinatawag na taste, chemistry niya. So, ang isa sa nakita ko sa aking experience, pag hinaluan mo ng pineapple juice, nagiging acceptable sa body. Hindi pwede kasi yung pinilit mo eh. Kunyari, for example, uminom ka, ang sama ng pakiramdam mo dahil hindi pa accepted ng body mo, bibiglain mo, usually, re-reject ka niya, hindi makapasok. Hindi alam ng iba yun. Sa tinatawag na normal process of assimilation. Kailan ma-introduce mo na tanggap ng sikmura mo. Ngayon, para tanggapin ng sikmura mo, kailan dagdagan mo ng pinya? O kaya naman, unti-untiin mo muna hanggang later on, maging adapted na ng katawan mo. Kaya pwedeng i-combine ang pinya, but yung fruits and vegetables should not be combined together. Okay. Especially when you are eating raw. So, ibig sabihin... Pero kung ito'y binlend mo na, for example, binlend mo yung gulay, inihalo mo yung apple, at ito'y tinunaw mo na, pwede na yun. So pag blended... Kasi wala na, hindi nadadaan sa digestive system eh. Hindi na niya kailangan ng panunaw eh. Ibig sabihin, tunaw na eh. Okay, so ibig sabihin, kung di ba may tinatawag tayo, Doc, na food processor, yung mga pang-juicing, ganyan-ganyan. Yung pang-juicing. Yes. Kung ganun pala yung process natin, pwede na. Pwede na. Pero kung may chemical na processing pa doon, yung sabihin natin na digestion pa, iaano pa ng enzyme, yun mahihirapan at pwede mag-cause ng acid. Okay. Kasi ang gulay kasi matagal tunawin. Ang prutas, mabilis tunawin. An hour nga lang eh. Tunaw yung fruits eh. Kung minsan, it takes 3 to 4 hours ang gulay eh. So, tunaw na yung prutas, yung gulay yung ang tawag doon, yung tinatrabaho pa. Kaya hindi talaga, sinabi yan ni Mrs. White sa 112 ng Council on Diet and Food. Just imagine, babae, walang pinag-aralan. Ano malay niya riyan? Kaya ang pinupoint ko, bago naman tayo musga, manong basahin muna natin ang aklat niya. Okay. Para in that way, ma-enlighten tayo, lalo-lalo yung prophecy niya, yung great controversy sa huling araw. Na talagang kitang-kita natin talaga na very timely na mag-aral tayo ng mga sinulat niya. Maraming salamat, Doc. At sana po ay nasagot po yung katanungan ni Star Apple.